Ni Ginoong Soriano na hindi gumagamit ng sita sa Biblia, taliwas po, sapagkat ang kanyang katwiran na ipinakita pawang batay sa nakasulat, na damang-dama ko noong kanyang ipabasa, yung nakasulat doon sa ikalawang Pedro 1:19 na kami ang wikay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito ay inyong sinusundan na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa dakong madilim. Sa makatwid, damang-dama ko po yung kanyang pagpapahayag na yun. Nakailangan talaga, kung tayo man ay nasa kadiliman, mayroong ilaw na tatanglaw sa atin upang makita natin yung kaliwanagan na yun, na maghahatid sa atin sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yung sinasabing bagsik ng pananalita, yung sinasabing mataas na tao si Ginoong Eranio Manalo, na hindi makikiharap sa isang simpleng tao lamang. Lalo na po kami. Sino ba naman kami? Ano ang katayuan namin at kalagayan sa buhay? Lalo na kung titingnan po ang aming pagkataong personal. Pero hindi po iyon ang kanyang minahalaga. At damang-dama po namin samantalang siya ay kadaupang palad ko ang katapatan ng kanyang layunin. At sa katotohanan po, mga kapatid sa dating daan, ito sana'y makatawag at makapukaw sa inyong mga damdamin kung gaano kamahal ng pamamahala o pangangasiwa ng Iglesia ni Kristo tayong mga taga-dating daan. Minamalasakit niya tayo na tayo'y makaunawa ng tunay na paglilingkod at ganap na aral na ikaliligtas. Taliwas po doon sa naitanim sa atin ng ating kapatid na Soriano. Nakapagdaramdam po kasi na bakit tinamnan niya tayo ng pagkagalit, hindi lamang kay Ginoong Eranio Manalo, kung hindi sa iba't ibang samahan ng pananampalataya. Samantalang kitang-kita natin na kung ano yung ibinabatikos niya nung una sa ibang pananampalataya na kesyo negosyo, gayon na rin po ang ginagawa niya sa makatwid kapaimbabawan. Kaya nga po nasabi ko sa inyo, mga kapatid ko, lalo na yung mga kapatid ko sa laman, na hindi lamang ninyo napapansin na nagsisikip ang aking kalooban at damdamin. Hindi ko maipahayag sa inyo ng harapan na talagang sasamahang ang dating daan, mayroong malalim na kapaimbabawang bumabalot. Ewan ko, kaya po siguro parang nahihypnotize, kulto ang nangyayari sa mga miyembro. Kaya haya na, kitang-kita na natin na maling doktrina, bakit pa natin tinitindigan? Bakit natin pilit pang yayakapin yung maling aral na maghahatid sa atin sa kapahamakan? Nagkaroon na po ako ng lakas ng loob na talagang ipahayag ang lahat-lahat doong mga bagay na nalalaman ko hinggil sa samahang ang dating daan. Una po, ito pong ginawa kong ito, alam kong napakasakit sa kalooban ng aking mga kapatid sa laman. Sapagkat sila po, napakaraming panahon, pagkakataon na talagang pinigilan nila ako. Sinabi nila na sana pagbigyan mo kami na huwag tayong magkahiwa-hiwalay. Pero ang sabi ko po sa kanila, mayroong kalooban ng Diyos na dapat maganap. At ito nga po ay maipahayag yung katwiran niya na ito ay hindi na nararapat maitago sapagkat marami kong hawak na dokumento, mga paksang aralin na itinuro nung una ni Ginoong Soriano na ngayon ay iniiba na niya. Kaya po sana ang hiling ko lamang sa inyo, bago kayo tuluyang magalit sa akin, sabihin ninyo na ako ay naghudas, naging traidor sa samahan. Ang itanim po natin sa ating mga puso at kaisipan, kanino ba tayo nararapat na maging tapat?
Kanino po ba tayo nararapat na maging fanatiko? Hindi po ba sa Panginoon Diyos? Sapagkat iyon ang magliligtas sa bawat isa sa atin. Oo nga po, at kinakasangkapan niya ang mangangaral upang magtawid sa atin ng mga katwirang ikaliligtas. Subalit kung ang mangangaral pong iyaon ay hindi na mangangaral na sa Diyos, hindi na po tayo nararapat na magtapat. Kaya sana po maintindihan ninyo at maunawaan ang layunin kung bakit ako nagpahayag. Ayoko po na, lalo na sa aking mga kapatid, partikular doon sa aking ate, nasabi mo, hindi pala kita pinakikinggan, pinaiiral ko ang katigasan ng aking ulo. Inaamin ko marami kong mga pagkakamali at mga pagkukulang sa inyo bilang kapatid. Pero sana, pakiusap ko, at lalo na po sa aking mga nadoktrinahan na alam kong nagtatampo sa akin o baka nga kasuklaman ako sa pagpapahayag na ito, sana po suriin natin. Huwag po tayong mapuot kaagad. Kung mapatunayan po ninyo na yung ipinapahayag ko'y haka ko lamang, invento, walang batayan, saka po ninyo ako kasuklaman at kapuutan at huwag lapitan. Sapagkat nananalig rin po ako at hangad ko rin na mapatawad ng Diyos ang mga nagagawa kong kasalanan at gusto ko rin pong maligtas na baka sa pamagitan noong lakas loob na pagpapahayag kong ito, kahit na ang alam ko ay gagantihan ako ng batikos personal ng dating samahan na aking kinaaniban, hindi ko na po inaalintana yung bagay na yaon. Ang nalalaman ko lamang po kung ano yung ipinapahayag ng Diyos na ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inyutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya po, mararamdaman po natin yung pagsama, pagsubaybay ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, kung pananatilihan po natin at patuloy na gaganapin yung mga aral na kanyang itinuro.